sa ato mga piece of advice tapos mga latest barbases. Okay, thank you so much, Judge Rizal. Anything you can add? Na jubilugan ato din, no? Una, dyan sa tanan, kita happy ka nga we have been given the privilege na kaning mga judges na to din sa Dipolog o mga legal luminaries. Usa siya ka small community nga friendly rapod tayo. We have been given the privilege nga ang judge act as our fathers and mentors. So dili may embarrass sa court. Unlike makita na to sa TV or matungog na to sa mga experience sa atong mga colleagues nga masingkahan sila sa wish kung sa kantigo, no? But din sa ato, especially sa atong mga judges karon din sa Hall of Justice, kung doon na tayo mga kakulangon, mga insufficiency, they are very willing to advise us na we have to improve, but without embarrassing us. That is one of the things na nagpasalamat mi. And second, nakasurvive din sa among law practice, maski sa atong limited na mga resources, tungkol sa ilang tabang. For myself, for usahay, di man din putatanan o lang tayo makapangita sa atong mga tagko ng yung veterano ng mentors. We solidified a circle of friends sa mga bagong kong lawyers. Because it's always easier to advise another's problem than solve your own problem. So may akong nakita, yan, also my own friends, Atty. Badugues, Atty. Paren, Atty. Ahok, Atty. Patay. Kung doon na sila problema, they are free to consult us. Sayon dahil ng mutambag. Kung kami po na yung problema na hindi kasabot sa among kaso, mga sabi o panahon nila which will be enlightened, no? Doon muna ako nakita, sayon kaya ang mutambag kapag isod kung ikaw ang involved. So, sabay sa ingon ni Atty. Gregorio, ang ako lang naobserbahan na bisan tagaan ang mga abogado ng graduate, hindi yung kamay rin gihapon na mo embark sa law practice. Tungod siguro sa medyo. Dili yun kayo certain ang income. No? Doon ay swerte, most of them go to public service dahil kuwan man, kaning stable man ang income. Kaning kung sa law practice usahay, kwanto ka sa korte, abi ni mo sintensyahan o fine ng imong kliyente o muhulbot, ikaw pa man po'y pahulbutan mo bayad ng fine. Labi na kung bago ka nga abogado, you have to undergo that, no, as a community service. Muling usahay, unlike kaning profession sa doktor, na very professionalized yun kayo sila na between konsulta ka, automatic na kinangamubayan ka. Sa lawyering, it's a boundary between public service and your own profession. So more than half of the clients who go to a lawyer seek for help. Do not just go there, i-engage ka na kung akong bayaran. So we are obliged to deliver that. So muna daghan pong sacrifices, na po yung mga frustrations, but there are great fulfillments also. Just, so far kami just Rosal din, no, sa practice, ay experience pa rin nga, sa lapikid ka yung hindi namin mga kulinti, mga wise pa po. Kung kayo mo, sige lang. Hindi kayo din na, kasi akong kulinti, wag natatatag na ko. Pero kulinti ko siya na kita. Ang ginawas ko, ang ginawas atay, dahil sinisi siya, pag bista na mo, isinisi siya. Kasi hindi mo siya tungkol sa sombrero, kinikuha ko lagi na isa. Kaya hindi na sorry. How many hearings, wag din siya makabayad ako. Pagkumanto, paano mo yan, pag kumano mo, isa, hindi na pinahatan. Ay, hindi mo kita. Hindi siya, bigas. Pabot na, pag-ano ko kay Jesus, kay Miss. Solicitation. Miss, kung mo na solicitation eh. Sa gamay lang ito eh. Tapos sa naman. Ako na komisyon na, magpapla para sa kong ang mga kamis. Jesus, pag-solicitate pa lang niya. Wala yun ka. Wala yun sa iwan. These are the real cases na sa country sa probinsya. Of course, I have a son who is practicing. Gaya ako lang ito, ako ba dapat langsam sa last year, hindi siya, nakalimutan sa kabuhan na siya yung dalas of face, yun siya pag-ipupunan sa inyo, siya di ko sa opisina, ano man, isos ginawa ang bubuhat ng dokumento, baga, mahal kayo ang bayan, kung nga mo ito nag-aalag ang 200, 500, nga ang constitution, 200,000, ikaw mo sa mga ito, kung buhay, di ba? Kaya kung sa I convince him to ubang ang practice in Polog. Although hindi ubang ang pag-alvin niya, pag-tikot nito, may siya dito ng practice. Isa rin, hindi na natuloy kayo.
parang ko, karanahan, politiko na po, niya, hindi na kayo kumakatas sa po, parang application ka na po, niya, igaran mo ta. So, 1 year. So, 1 year for 1 month, ako siyang paligod yan. Pas sila pagkaman sa babalik ko, paligid ko, sinigit pwede, hindi ko balik rin, mamatay ko rin sa probinsya, hindi ko umuwi, hindi ko na usap ang liwanag. Because, nakita mo na ito sa probinsya nito yun, no? Minsan, even if you are not announced judge, hindi mo na siya politiko, nakagyo sa katablahan. O, sa tablahan kita. O ka ng pro bono cases? Hindi ako ng pro bono. Ang pro bono is not pro bono. Wisdom is yung munition yun. Wala, hindi mo na ako. Hindi na pro bono. Wala kita siya. Pro bono. Video munition. Pero nakuha sa nakita pa ito. Sa governances. Alam mo yung biyan. Itulog ko. Yung biyan mo na na. Kaya kung hindi, mapakita lang business. Sige, kami ha. It's different. Siguro sa mga, because you're a politician. No. Because siguro magiging politician na Even if you became a politician, sa wala mo sa 2000, hindi ko pinusukon. Dili na get more than hindi ka kami, manahan, sige, sunod na kita. Dili ka, pero hindi mo muli mo nabiyan kay, nahinay ka naman mo. Ngayon, naman sa among kumater, sa among constitution, na mahal mo yung kumater, hanapin na siya ng kumater. Kami ko bukan ini nagwa pa. Study yung concept, sige, judge something. Tinod natin, dahil ginasamong oath na not to delay any man's cause for money or monies. No? So kung doon ay kwarta, di na mo i-delay. Although, doon na may ground na mo law, but it should be professionally done na. Storya taan na. But the whole effect of it will affect your integrity as a lawyer. Wala naman po yung ways mo, tuunin mo nga, usa man yung abogado, kumukay na, hunda na yung clinic, yan. You have to stay there because ang imong obligation, dili lang sa clinic, kundi na po kayo obligation sa court to expedite the proceedings na makatabag ka ng atong judicial system, dili man-delay. So, isa naman clinic, dili lang palita, may tabo ang abogado, kasi ito nga sa court, ang clinic, wala nito nga. Langin po na ang case ng abogado nga sige ka-postpone. Nakapo na siya, no? But daghan mo pong innovation sa ato ang judicial system karon na ginatawag lang one-day cross-examination rule. Doon na naman gani kung one postponement, nakay-fine nga 50, second postponement, i-increase to 100, third, 150, unless ka nang gadaog ka. Usahay po ning, siguro ba, they have other considerations, matong ingon tong one veteran lawyer ningon ako nga. Kanagaling abogado nga sige pa-postpone, kuliktahan lang yung postponement kasi hindi siya gadaot. Di mapagtanaw ka sa katulipitan. Buhay pa rin ang abogado. Ano kasi yung mga gadaot? Wala reasons nga maka-postpone, okay? Maski kasip ka rin na schedule. Apan, doon na kayo personal nga lakaw, hindi mawalakwan, or tumabihan. Number 2, doon na po yung kaso nga kung imong absinan, sapaw siya, kung imong absinan, madawag po kung mabsin ka. Kailangan po yung huwis na nilin mo consider kung wala ka. So, postpone yun. Ay, masyadya. Ato ba yung discuss ni in addition to practice, ha? Kasi ito na hinaw na mag-uul ka pasar niya maliskali. We are laying here all everything na. Ano po sila? Kasi hindi mo yung chikang to sila kung hindi na practice. No. Wala yung illegal sa constitution. Na dili ba ito ang ambisyon ng ano ko, wala ko, mamilyan ko, mag-atay ko, no. Dili mo na. Ito na sila sa atong oath na hindi yan, nakwarta na ito. Ano, nagkaroon sa kwarta ka natin, ito mamuhi sa mga konstang barong. Judge, di ba na yung gagawin klase sa lawyers na ay nag-concentrate sa criminal law, na sa corporate, no? Dahil yun, sa mga civil cases, no? So, will you please, distinguish? For example, kay, in relation na nga, makaporta ko na matutang. Thank you. Kining practice sa law, mamaguli sa demographical ba? Gasa ka nag-practice, katong mga useful nga mga kapagkitaan nga field, dito po gano. For example, ang mga taga Manila, because there are many corporations, mostly ganin nila, they are called corporate lawyers. But a corporate lawyer is not necessarily a litigation lawyer. Ay mga corporate lawyer nga, mula sa corporate secretary. Sige meeting, dili pagkatin ng trial, no?
kung dili ka sa probinsya, you have become the jack of all trades. Di ba pwede nga, criminal na ka, civil na ka, kay ang tao na wala mo, they will seek for your help, tumulapod ka. So eventually, you master criminal law, civil law, pag ako'y magpa-corporation, corporate law, medyo lisod yun, dahil di man nato linya, mabuto po environmental laws, naalam po yung mga administrative laws. So actually, for every case na naanin mo, ang practicing lawyer sa probinsya, naging sa general law practice. Dito sa Manila, ang usa ka opisina, law firm, actually, it's still a general law practice, but ilang i-divide na sila department sa environment, ay mga expert din nga mo rin ilang handulan balik-balik, na ako'y department sa taxation, na ako'y department sa mga administrative cases sa ombudsman, na ako'y department nga corporate. So, kanang lumingon ka nga specialized na yun siya, kung doon na yun tayo gamay ng preferential, no? Di na yun na matawag natin din sa province of specialized na. It's a matter of preference, eh. Sabi na yung mga annulment cases, dili na sa hago. But it earns a lot, so some lawyers prefer na muna yung dawaton. Unlike kaming criminal cases, civil cases, or other cases, na sakit sa dughan kaya ang cliente mag-away, ma-appeal na usahay. But, usahay mo yung mga cliente po, we lawyers know we are always preserving the dignity of each other. Na naman po yung mga cliente kami nga, tuloy, itong iyang bugalo pulo ka. Dahil siya. But we always think na our lawyer is also decent enough not to do that. Kaya we have practiced sa Madisinirata ba, we have practiced tolerance. Okay, Edgar, please. Yung question. Okay, salamat. Good morning, Judge. Congratulations once again. Sa Manila, kung nag-activate yun, ginagawin yung bugado sa Rinisato nga tuwa dito. Then, this na practicing criminal law ang practice kay sila pa, upo, yung practices, kinikulong criminal law, income-wise, ay daw ang practice of criminal law. How does this, there is ato, kung sa ba, it's common po sa ato, there is ato sa locality na to, Judge, ang akong may bawa, directed sa ato, mas yun ang duwang criminal o civil case, no? Ang civil cases involve family relations, imuang relation sa properties. Ang problema lang sa relation sa properties sa maning yuta, dugay kay mahuman. Say, katong istorya ba, ang kaso, makapag-school lang ako anak. So muna, but there are innovations now sa atong judicial system na medyo pas-pas na. Muna nga ako, kayo ko naka-concentrate sa civil cases, dito ko more on criminal, and kini pong sige ba, pas-pas pero kadyot lang, yung mga election cases, mga administrative cases. So, there is a provincia, most lawyers earn yan sa civil o criminal. In fact, kadiyan to, nakapatoy mga kanibitong administrative sa DAR o sa kani magpatitulong nyo ta, sa DNR. But, ang mga bagong lawyers karon wala na kayo na kuwan din na concentrate. Dari na sa mga general practice other than continue tayo tayo. Okay. Ngayon po ko na when I was in the court working, ang natawagan yung civil cases, lousy kinugay ko naman. Nagidugay kayo mamang ka ng pareha sa amualihan. Ang yung tali, dugay kayo, matay na akong mama, ayaw ka na sito, ayaw kami nakasubdivide. Pagka, dugay, dugay ka tanan. So, kapag kayo ng civil cases, no? That is why ang court will always exert the best efforts to settle. In the long run, kaning mga kasuko po, mawala naman po na, mapapas naman. So the practice will have more open eyes nga magkasinabot sa init kayo, and then eventually they will realize nga what are we spending for except na shallow price. And the reality is nga, di kamay raman na ito bikil. And we can afford to forget it. But there are also cases nga we have to deliver justice kay sama ng irate. But if they are willing to be settled, ilaan na ng one, no? But we are, as lawyers, we have the duty to contribute na mupaspas-pas sa natong judicial system. Ang atulang nga ni, sa Dipolog, medyo kulang na gani ang mga lawyers. Kulang ang mga abogado. Walang inon ko ganina, maski tulo ang mga abogado sa katuig,
matingala kita gamay ra sa nang mag-practice. So, kung kita taga-abogado, kulang din gihapon. O, may pagabot sa ato ang bisita karon, no? Si Vice Governor Angeles atong i-acknowledge sa kung ihatag ni Edith ang microphone. Thank you so much, Judge Kenneth Brusal. Atong i-acknowledge ko rin ang pag-iabot sa ato ang bisita. Karupunta daw sa si Vice Governor Senen Olvis Angeles, ang atong presiding officer sa Buniang Panalawigan sa Buanga del Norte kay ugma mag-state of the province address si Governor Roberto Y. No? So good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Butolo. May buntag din no sa Kapihan atong bagong natudlo nga Huwes Dipolo, si Judge Kenneth Brusal, kung kumpare si Ruben Konsihal Licurio, si Edgar, si Bods. Mayong buntag sa atong mga katawhan sa probinsya sa Buanga del Norte. Thank you so much, Vice. Tugnaw kay siya tingong. Ako sa punta na, yata mo concentrate karon ni Vice Governor, no? Punta na sa po ni Judge Kenneth Brusal, kung kanang age ba, Judge? Does it matter nga being a judge nga bata pa ka, kanang mga lawyers nga kuwan sa imong korte? Ang sabi mo, mga general anak nga kuwan, kanang observation, no? Yung nga bata pa mo kayo na judge, at saka na, makabawag lang na siya mong kuwan o mga sentencing o musulat sa mga decisions, mga nalabitaw sa korte. Yan ang questioning, no? Kaya pagkasiya siya pag-abogado ko, kita nga unsa ni si Attorney Kenneth Brusal. Pero as a general observation ng judge, normally na nga impression, no? But ang atong constitution nag-prescribe man na when you are already at the age of 30, you are qualified. Ibase na sa historical nga mga records ba? Dili man ang mga great men tanan tiguang. Emilio Jacinto was a very educated man, but he drafted the Constitution of the Biak na Bato at the age of 21. Yeah, Emilio Aguinaldo became president at the age of 20 plus. So there were also great minds who have developed at a young age. Although doon na po sa ato sa East, no? It's a culture na ito sa eastern side sa world. Nga age is equated to wisdom. In fact, Deng Xiaoping of China was the prime minister at the age of 19. Dito po sa West, kung matanong ka, you're given the credit despite wala na lang seniority na may mga nakita na ito ng mga judges gani nga nagpanghod pa na ito. So, eventually, despite the impression, what will all matter is how you conduct yourself in the long run, the results of your actions, your dealings, and your overall performance. So, muna ito agad, kung bisan pa, kung doon na yung mga impression ni Nana. In fact, ang atong mentor ganyan to, si Governor isa ganyan to, wala siya nagkuha o mga technical assistants o sinaligan ng mga idarana. All were bright young boys. Tony Verdugues, the others, Atty. Andrino, Atty. Bulando, Atty. Rosal, George Lurie. Because, kanina nga ito kung matanon lang ko sa katao, and so long as he has the dedication, the idealism, he is more an asset because of his energy. No? Taas ang idealism. Ang advantage po sa Batanon is he is still less corruptible. No? Although, usahay kung Batanon sa kung nilaw ang iyong karakter, you'll succumb to the system. So, ang ako lang observan, the more younger a person, the more idealistic still he is. So, it's good to develop him and give him the break. Dahil sobrang nadinig ka lang bata puna-una. Di ka lang tigulang puna-una. Ayaw pag-stick to that one. Dahil bata puna-una. Ako yung bata, tigulang puna-una. Ayaw na ba nang-isip? Ayaw na nang-isip. Okay, thank you so much. Ayaw na punta sa atoan, bagong naabot na bisita si Vice Governor Senen Olvis Angeles. Vice,
Sa inyo karong tandem ni Governor Roberto Wayoy sa paglingkod ninyo 2 years na, no? Sa pangatungganan. Sa kabay kulang, sa inyo ang pangatungganan nga murang gusto pa ninyo nga i-achieve nga mga programs at projects alang sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kaya murang na naman gusto ang tunga karon sa inyo ang pagservisyo sa inyong term, guys. Salamat din, no? Kung mayroon ka, gusto man may kulang, dagkan mo magkulang, dagkan kay kulang. So, if we consider the entire province, no? Karoon ka na yung bisan mo, pag 2 years pa lang, wala pa'y 1/8 sa mga problema nga nasulbat, no? Sa Tiro Provincia, no? Una-una lang, kinilang atong mga kadalanan sa atong probinsya. Grabe tayo, no? Labi na sa mga tayo na mga lugar sa 3rd district, portion of 1st district, napay sa 2nd district, no? Para na to, hinahinay lang ang pag-atag na to sa mga panginanglanon sa atong mga katawan, no? Not only in terms of infrastructure, but in all other services sa atong probinsya. Hindi man lang mo concentrate sa infrastructure. We consider all other services like agriculture, health, social services, livelihood, and others. No? Ato lang, at least with the present administration, hinahinay nga natandong na tubag na isa din tuon kumplito pa ang mga ihatag ng mga kayuhan o mga programa para at least ang atong probinsya, ang atong administrasyon sa probinsya karon naghatag na mga kasulbaran sa mga kalisod sa atong mga katawan. Kaya ato kung muling tanaw dito, not only on cases of kininiang location sa atong mga kalungsuran, not only on matters of politics, not only on matters of in dire need, no? Panginahanglan yun. Muna kita na karon sa atong liderato sa probinsya. Muna nga, kita kasulti nga, daghan pa magkulang, 20 pa yung daghan kulang. Kaya our people has experienced for the past how many years there are areas and there are programs that have been neglected by officials of the government. Thank you so much, sir. How financially sound is the provincial government of Zamboanga del Norte? Finances ang atong pag-iskutan. At least ang atong probinsya, nagkasugakod na yun, doon na radyo kwarta nga mahimo na ito na paggamiton. But sad to say, if we consider all other needs sa atong probinsya, di yun kasapal diretso ang atong panginahanglanon sa atong probinsya. But in terms of mga emergency o kikinahanglan yun nga pagatutukan sa atong pangagamanan, doon na rapoy kwarta ng atong probinsya. Mabay na nga ipahin-pahin, ipahat-pahat ang mga resources doon sa atong probinsya, and with the aid from the national government na ang atong pangagamanan, ang atong mga opisyalis nangayon po ng mga ayuda. Makita mo na ito sa atong mga programa o mga proyekto karon na ihatag sa atong mga kalungsuran, sa atong mga kabarangayan sa probinsya, at least nagagikan man sa finanses sa atong probinsya. Ako lang yata sa Paranita, no? Kinimitaw sa ERCP project sa Department of Agrarian Reform. Apit na ni matapos, no? Apit na ni matapos, but when the new administration
administration assume na napending ng mga project. Why? Because wala yung mahatag na equity, counterpart funds ang mga local governments. Muna yung pagtanaw na ito sa bagong administrasyon na kini mga panginahanglan na makatabang yun sa itong mga katawan, yatagta, nagulungupit ang mga almost all ERCP projects sa atong probinsya ni Hatag financial assistance counterpart para ng probinsya. Then, other infrastructure, other programs, in health, in agriculture, the province is giving counterpart. Dili lang ko niya pagtanaw na ito nga para lang sa programa sa atong probinsya, but there are programs that necessary in locality, in municipality, in LGU, na atong yung yatagan ako na paglanta sa atong liderato sa probinsya. Thank you, sir. I'm asking the question kay may kalabot gihapon ni sa general sentiments of the people in Zamboanga del Norte kay katong pa nila galing sa nagyadlaw sa kay kung motor cup kay ngon diha sa Kapitolyo mao diha pangutana kanus kung unsa po'y plano gihapon Governor Roberto Oy ug Vice Governor Sinin Angeles niya na atong nahimo na nga white elephant na provincial capitol building kay murang pag sunod tuig daw election na po isaon na nakapag-screama ninyo nga mauman nga siya nga provincial capital kay mo maging itong seat of government sa provincial government of Zamboanga del Norte, Vice? Ito, subo lang palandungon ng bagong administrasyon. Huwag nakasunod sa Iguba na provincial capital, which is part of the law that was contracted by the previous administration. Now, ang atong liderato sa probinsya, umanon na yun na capital building, but there are some constraints pa karon na itanaw karon sa atong pangagamatan na like for instance the final evaluation of the existing renovation or construction of the capital building, like for instance ganito ilang mga previous buildings, mga na dispose na kwarta may tungod din kay we have heard some insinuations na napunoy na bilin pang kwarta nga sa provincial capital yun asa na paingon. In fact, labing dinoon wa may nabilin na kwarta, wa may nabilin na kwarta kay that's part of the loan, and the loan that was availed of was about 731 million. Ang nakuha sa previous administration na nagamit sa loan is almost 500 million. That's about 485 plus, Pero dili na para sa Kapitolyo lang, Kaya daghan man itong components. But for the capital, medyo dako-dako na ang nakasto. Pero wala nabilin na kwarta na, wala ikuha ng kwarta daan, sa ito pa, katong ikuha nga 485 plus million out of the 731 million na nagamit na to sa previous administration. In fact, I would like to inform the people of the province that even after the election of 2013, the previous administration has even taken for about 40 or 60 million the middle of June of 2013. That's after the election. For the step down. We are still evaluating. We are waiting for the final evaluation of the Commission and Audit on this. Kaya hindi mo natin basta-basta lang i-take over, In fact, ipabili na, inana na, aron makita yun. Ang usag yun na nahimok na trabaho. So muna nga, we assure our people na kung man but hindi lang yung process sa pag-evaluate tungkol madali. Kaya lisod yan, kaya isang kami ganit yan, mga empleyado, mga opisyalis sa ato probinsya, naglisod man yun yung taon. Imagine there are offices in the old provincial hospital na
pastilang paita. Sa Sangguniang Palalawigan only, no? Ang among mga papilis, tuwa dito sa Old Hospital, tuwa dito sa Convention Center, na diyan sa Silog, na sa Tuponsa, no? Muna yung mga constraints. But we are looking on this. The provincial leadership, nagplano yun, na kini, tuwason yun, na provincial leadership. Okay, Konsehal, go ahead please. Albert, damo kayo bang insulting nga? Damo kayo mga pag-ikaw o mag-istis magaling, why not proceed kung naman kayo nakasto? At tiwasan na lang tuloy. I-sit-aside at I mean, side-by-side na lang naman kayo mga institusyon, side-by-side na lang. Sige investigation, sige mong trabaho kay ang nila pa, ang polisyo kayo ang matawan. Naunahan kayo ka, ayaw daw sa kagastos pag paumas ng tulog, pauman na ito. Kung nakuha nga ko, tayo ito. Investigation, nakakagaling investigation. Hindi ito ba ito? May mo man pre, pero mo ba nang iulat na final evaluation sa COA? Kayo, tandong ko na wala sa mga ang COA. Hindi naman nila matanaw mayo, mga technical na evaluation sa COA. Muna na ang ihimong karoon na ito. Okay, Edgar, Follow-up lang niya ako, Vice. Doon na ba yung time frame ang COA? Kailang himong evaluation o kano saan nila matapos? Actually, naman ay time frame, pero di po tayo kapuso nila. No? We are just waiting. But we are, ang atong mga engineers, ang atong mga papilis nga naimutang diha sa atong pag-construct sa Capitol, Provincial Capitol, sige nang tanaw pa sa okay, sir. Speaking of financial aspect, kaya naman to si related question ang Konsehal Ruben Ligorio nga sa tasay lang may investigation o kuban pa, kay intras pa, nag-inspection pa, nag-imo pa investigation ng COA na relative to that, pwede ba nga makuman lang yun na kay nag-suffer atong mga katawhan. Along that line, do we need to secure a loan para matukod o balik ng Kapitolyo, setting aside all the investigations, or financially stable ta ang probinsya, ang atong panudlanan, para lang yun nga, mahuman lang na atong Kapitolyo, before or after ba sa election? Di pa lang tumasulti na o kinanglan pa mag-itag loan, no, for the Capitol. Kay, as I said, di pa yun na matanaw kung sa bilang yun ang panginanglan nun sa Kapitolyo until mahuman, no? Kay ang sa previous administration, their budget for that is 190 million for the Capitol building. Kung manilang component sa loan, that's about almost 200 million for the Capitol building only. And we term that as renovation. But we term that as renovation. But ano nakita nga renovation nga mura o rehabilitation nga construction nga kaya gana lang sa silong no sa dili lang no I'm talking of hindi lang sa Sangguniang Palalawigan building wa may construction no kay ang usog man niya like for instance kini ang mga pultahan sa mga chemicals sa mga board members wa may structural na distinction. Iko naman itantang, ikipulihan. Dayon ang kuwan, ang ilan, ang flooring, mula o sa pawan naman siguro na o bagong tiles, no? But we found out that under the program report, there was a demolition of about 3 million for the Capitol. Budget for demolition about 3 million. There are things na tanaw nun yun. But kung hinahinayin ko na trabaho after all this evaluation, mahimaw pa siguro na po na sa atong panuglanan sa probinsya. Kung gusto tagpas pa, siguro magkinanglan pa tayo national na pati. Ito lang po tayo ng pagkain. Ato mga malubog sa mga radyo ng kamantalaan na ang brothers now is pangkaruta. Atong pumunta po sa pagkain ng pumunta na sa Vice. Kung saan mo dito na Vice, pagkaruta ang probinsya, kaya kung naman buka na po kato, wala na naman nakakata na sa kasto. Please tell people, kung saan ginawa din? Hindi man yun na ginawa. In fact, just recently,
we have approved a supplemental budget of about 120 million. The source of the 120 million supplemental budget was the surplus of the 2014 appropriation, muna yung savings. So, i-collect to tanan, i-himuhan ako supplemental budget. So, kung wala pa, kung magkaroon na mga probinsya, dito ka himo, dito ka appropriate to pinanigadakan. And people know that the province has been giving financial assistance to local government units. The province is implementing infrastructure projects like concreting of roads sa mga hinterlands and other municipalities. So actually, the province has a sound financial status, no, sa pagkakaroon, no, and I really admire, no, sa fiscal management sa atong administrasyon karon. No, kaya natabangan yun, no? Okay, good, pwede na ko rin. Okay, Vice, support ka lang ito sa another version na ito na batang sa gawas, Vice. Ilang lingon na, kinikulong, ang mga karoon na namin ang sitwasyon until now, wala pang dutulunan, so this will be capitalized in becoming political battle. Punta kasultiyan, no? Siguro ang kasultiyan na kasi umupo nilang anticipation. Mo nilang anticipation mo ni election issue. But this is not our doings, but these are the doings of other people. Okay. Ngayon sa yung supplemental budget, kay doon ay mga negative reactions. How come ipasara og supplemental budget ang administrasyon karon nga nakakamanta sa first quarter? Unsa na ay pas-pas bugasto sa kwarta sa panudlanan sa katawhan ang namunuan karon sa probinsya? Vice Governor, please. Kining kong supplemental budget, wa man ni magpasabot. Nga kung pasar ka supplemental budget, wala na yung kwarta ang probinsya, ang local government, no? Kaya kining kong kwarta sa atong gobyerno, dili man ni maggamit sa bisag unsay katuyuan kung di na ito i-appropriate. Now, last year, 2014, noon na tayo surplus o na savings na about 124 million sa atong probinsya. These are from all other sources, no, sa atong probinsya. Now, this 124 million cannot be used, no, cannot be used for any other program or project kung di na ito ni-appropriate. So, how do you use it? So, through appropriation, wala ni pasartag supplemental budget for that 120 million na surplus. Kaya di man ito magamit. Magpabilin ito sa unappropriated balance sa general fund. So, aron na magamit, so, imuan ang supplemental budget aron ma-appropriate magamit para sa mga programa, mga proyekto sa probinsya. Dapat tayo, nakapunta niya, pero ako i-assure may judge na dapat tayo pumunta na balakit niya mo, dapat tayo pumunta natin mobile sa mga kausaban, mga kalambuan doon sa atong mga ulo sa atong jurisdiction towards sa justice system sa atong Pilipinas. Because we have attended the National Convention, I think ito ma-share sa atong mga katawan. Ano po, kung sapot, dagan sa atong Pilipinas, sa atong Pilipinas. So, we will try to, sa itong lantaw to, at nadungog ng region, no? So, we will ask you that later. Ako sa kuno ni si Vice, dapat po na rin sa mayor. Galing ako, Pudyal, mukuhan ako, muna mag-busog ang demotion lang, sumalagod sa unay bawan, bisan gulo na kay kwarta, ang balaw na bingolman, no? Ato konstitusyon yun, no public money shall be appropriated except pursuant to an appropriation provided by law. So kung wala yung appropriation, hindi pwede yung wow, di man na sari-sari store, no? It should be itemized, no? Kaya mga specific, dapat gani mga item na nga i-validate kaya di report pupulong. So, anyway, ang akot ang pangutanaan ni Vice Governor, kung naabot ba sila ang panahon, kung how long will the capital stay like that? And how long will the provincial government remain at the Provincial Convention and Exhibition Center? Kung doon na ba tayo kahayag na it can be resolved in a way na
Kasi ako pagtanaw, indication lang the result, hindi ko kaya naman yun. Wala lisod ang pangitag pagi how to make productive ka ng naadiharo, no? Mahimo lang ba ng exhibit or it can be exhibit sa failure, or it can be also completed in a way na dili po ma-prejudice ng ongoing na kaso. Actually, ang timetable na is not nga until mahuman ang kaso nga ipagpasaka. Ang ato lang malimpyo ng mga papel, no? Tanang mga pag-evaluate sa mga proyekto. Kung malimpyo na then the construction will resume. No? Kaya doon naman po gamay po na pagmausupak sa forma sa Kapitolyo. Doon ay mga wild speculations, guys. Wala akong emphasize wild. Kaya sa politika ko noon ay addition. Politics is addition. Pwede man ko noon mag-aliado pag-abot sa coming elections, mga ko noon posible nga wala mo nagkukod sa mga responsable o na magaling responsable anang naantaro ng tabo sa ato ang provincial capital kay ang political landscape magkuno mo gilantaw ko na para karong 2016. Is it true or sayop po sila? Wala mo na ipaglantaw ngayon, no? Kinsay doon na yung mga kalapasan, bisan pagkinsa, no? Bisan pagkinsa, ato yung pangayuan ng usay sa balaod, no? It doesn't mean nga na wala pa. We have already filed a case, no? We have already filed a case before the office of the Ombudsman. Hindi mo na maingon na ato wala ni himua tungod kay doon na yung probabilities o mga realignment later na wala, no? Wag may politika ning pagitanaw karon, no? But kaya nga itong itanaw ko nga kini yung gamitan sa mga kwarta sa gobyerno, kwarta man sa mga katawan. And it's not only the officials who will suffer, but it's the people who suffer. Okay, yes, kasi Ito lang kwarta rin mo, kwarta na kami po na kahit po. So dili ba na may ingon nga minuta nga sila na ito ipayat ang kaso kay mga kanto, no? We are urging kaysa mga yung report kung itong mga tao na naka-revolos ang mga kwarta sa itong sa gobyerno. Kaya ako mga kwarta, hindi may mo na nga may siya na kay na-realment ka, hindi ka na-realment, hindi pwede ka nasagot. Ito mo itong magkwarta, fugit ba? Hindi pa yung muna ka mo. Commercial guys, go ahead please. Okay, salamat. Padayon tayo pasupot sa tumamangutana karon nga buntaga. Sabi ni nga ito, yung amahan sa Liligan sa Buanga del Norte, atong presiding officer sa Kuniang Panliligan, si Vice Governor Atty. Sinino Angeles. O nga sabi niya nga itong paglulawang tutulog na Huwis, sa Banto sa NPCC, si Judge Kennedy Rosal. Pero karon na taon-taon at unang pasalamatan ng atong mga sponsors o natong mabalik sa mga bisita. Atong pasalamatan, well, of course, ang RMN, no? Radio mo nationwide, managdala sa kahanginan ng Rangkuman sa Tulmanon Kapihan sa Dipolo at 981 DXDR o 94.1 IFM. Masab ang www.rmn.libre.com sa itong live streaming. O masab pasalamatan sa mga ito ang Hotel Capilla 1 na nilimutan ang Sunburst Fried Chicken na may official bungo sa Kapihan sa Dipolo Matag Domingo alas 9 na ito sa alas 11. Tugan ito pasalamatan ang Janus Marketing na binigyan ninyo kasi pasulat ng Honorable Janus Food nimutang sa Quezon Avenue, Dipolong City. Sa atong Vice Gobernador o presiding officer sa Kunang Panlalawigan karong bisita ato sa Kapihan sa Dipolog, si Vice Governor Atty. Sinino Angeles. Pasalamatan sa nato ang atong board member sa Segundo Distrito sa Kunang Panlalawigan, board member Honorable Atty. Julius Nabitse. Pasalamat sa kang board member Honorable Romulo P. Soliva, Chairman sa Committee on Finance and Appropriation sa Kunang Panlalawigan. The only lady lawmaker sa City Council na tuwing sa Dipolog, si Honorable City Councilor Jasmine Pumsoy. Lain itong pasalamatan na mao si City Councilor Atty. Donald J.B. Napikita sa Sangguniang Panlungsod Dipolog City. Si Honorable Rodilo D. Lee, Board Member sa District, President sa Regional Board Members League of the Philippines,
panelist sa kapiyang sa Dipolog. Si Mr. Nelson Velasco atong tenro sa DNR sa Dipolog City. Si City Councilor Honorable Attorney Ruben Buligorio, panelist sa kapiyang sa Dipolog. Si Honorable Judge Kenneth Pirozal sa MTCC Branch 2 na kani atong legal consultant sa kapiyang sa Dipolog. Si Mr. Muhammad Gazan Adju ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Department of Agrarian Reform sa Dipolog City. Si Mr. Jeffrey Zayas, atong Community Environment and Natural Resources Officer, DNR sa Dipolog City. Ang Alphabet Sand and Gravel, na Barangay Torno, punta ka lang sa Engineer Bon Barira sa cellphone number 212-3266 o cellphone number 0920-925-2749. Eh, masarap doon na itong pasalamatan ang NGCP na nagpalbalo, nagpalidugdog, dili, magpalupad, ug tabano, labi na karoon na summer, hadool o ilalong sa transmission lines, kung ito magno, labi na sa mga kabataan, karoon na summer, yes, mga kabaranggayan. Gikan kini kay magno sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, pinagina ni Ma'am Butchay Lagaga atong NGCP Communication Affairs Officer sa Cagayan na Boro. Lain na sa nato nga pasalamatan na nagpaluhog yapon sa panaguban sa Tulmanong Kapiyang sa Dipolog, ang Sandals Fried Chicken sa Grabo at Kabila. Pasalamatan sa nato ang Roy Plaza na karon usa ka organo hub business. Ang Roy Plaza nadira ang gourmet block, gourmet latte, gourmet mocha o ang gourmet hot chocolate, ang organo green tea. O saan kini ka organo business hub karon ang Roy Plaza na ada organo coffee shop sulod mismo sa Roy Plaza. Kunyala na ito pakaridalo sa mga ninggrabe. Ang Roy Plaza nagkabalo nga ilang ibaligya ilang XP laptop sa 13,000 lamang. 13,999 libreng XP printer o laptop bag. Yan lang kini sa Roy Plaza o Roy Plaza aning inyo mapahipuslan. Yan sa Roy Plaza. Dugan na ito na pasalamatan na nagpalis ng paniguban sa Tulmanong Kapiyang sa Dipolog, Mount Junpun Cultural Center sa Dalang Quiaso na tunagdayan sa Dipolog. Si Congressman at kating Congressman Antonio Rizal Matul Barinaga din sa Talong Suglo sa GRMC Dipolog Campus. Pasalamat sa Minto siya po sa Minto po, madapit alam na sa mga smart o high-end sa mga cellphone, laptop, netbook, comcat o tablets o smartphones. Minto siya po sa Rizal Amin yung Metro Book dito na sa 3rd level sa New Plaza Mall. Ang Fun World, kaya ang pinapamilya sa Fun World. Mapahimos yan mo niya ang hindot kayong mapagkaon, makapamaligkaon, labi ang mapagkaon sa Fun World. Dalang pamilya. Ang DCIT, na nagbuktong nagkatanyag sa kursong Aeronautic Technician, hindi sila lalukan. Doon sila Sunday High School o Woodland College, o pinakaubos na tuition fee ang DCIT sa gihapon. Ang LC Electrotech Marketing, yes, hayo ginaw, tabagdulay, na tutakbayan sa Dipolog. Alam na sa mga signals, radios, sa isang unsang brand, base, mga FTC license, mataon kini sa mga towers, mataon kini sa mga antenna, base, mga FTC approved. Ay masama ang Locus Sand and Gravel, sa pinanglan sa mga Sand and Gravel, tawagan ang Locus Sand and Gravel sa 908-0196. Head po po, pinakabagong beauty salon, karoon sa Dakbayan sa Dipolog, as Dalang Bonifacio. Enhance your beauty. Their business is to lift the beauty out in you. There's a head to toe, kilid lamang sa City Health Dipolog City. Ato siyang pasalamatan, ang Gloria G. Bapitan, karoon ng Taibalon na bukas na ang Tuya Commercial Complex, kaubad sa Ultra Mega Supermarket, o ang Green Cinema. Yan nasulod sa Tuya Commercial Complex sa Gloria G. Bapitan. Hugupan, yung maong complex karoon diya sa Gloria G. Bapitan. Nasa Japon ang Fantasyland, mga bagong rights inyo mapahimos lang sa Fantasyland, pagkagabihin na tanadadan yung pamilya, enjoy with the family. Ang inato lang, the home for sumptuous and mouth-watering seafood dito sa Dakbayan sa Dapitan. Ang inato lang sa Dapitan Aqua Marine Park or Dampa. Okay, pipila ka mga nagpulius, kung panaguban sa Tulmanon, ang kapihan sa Dipolog, kamatag Domingo, alas 9 na ito na sa alas 11 at tak na sa Kabuntagon. Balik sa itong mga bisita, balik na ito kang Edith. Okay, thank you so much, Edgar. Balik kita sa ito ang kapihan sa Dipolog, kauban sa ito ang bisita, si Honorable Judge
Kenneth P. Rosal sa MTCC Branch 2, kung iyon man si Vice Governor Senen Alvis Angeles. Kauban na po ato ang mga panelists, Consiel Romel Ligorio, si PIA Manager Alfonso Ponsroda, si Edgar Soronda. Ang SOPA, ang last year na SOPA, State of the Province Address ni Governor Roberto Wayoy, naka-tutok sa SIAM, no? 9-point development agenda. This is last year SOPA. Papatakakuha sa upakohon. Pero ang ako lang i-enumerate ni before ta sa discussion. Number 1 is infrastructure development. Nag-iskutan galing na ni Vice Governor Senen Alvis Angeles. Number 2 is health, nutrition, and social welfare development. Number 3, environment management, protection, rehabilitation, and judicious use. Number 4, good governance. Importante kayo ni. Number 5, agriculture, fishery, and livestock development. Number 6, sound fiscal management. Importante kaya po din, kahit saan na ito balance sa ito ang paggasto sa mga kwarta sa gobyerno. Education, peace, security, and public safety. Number 8. O number 9, tourism and cultural development. Vice, sa inyong tandem karon sa inyong pamunuan ni Governor Roberto Wayoy, unsa kayo mga highlights sa inyong legislative enactments na medyo ni Kwanjon, ni kumbaga ni level, no? Ni sanong sa pangagamanan ng usap ni Governor Roberto Wayoy. Ang kini 9-point agenda sa probinsya, padayon ni Anton, kapot na to ni siyam ka mga punto na ilantaw sa atong probinsya. And for last year, hinahinay man tang na tutok po din ilabi na ning sound financial management sa atong probinsya. Last year, ang atong sangguniang panlalawigan, we have passed an ordinance amending sa reassessment sa atong real property taxes sa Iloilo probinsya, which has been overdue, long overdue, nalapas na yung more than 6 years from the last reassessment, no? reevaluation of real properties. Kaya kini kong revaluation sa real properties every 3 years may, no? We have successfully passed and approved the ordinance. Then second, katong mga infrastructure projects na mga financial assistance, implementation of infrastructure projects, we have also supported it through ordinances and resolution by the Sangguniang Panlalawigan. On the part of health services, atong na matigdan karon nga ang atong mga district hospitals na yatong aking mga katuigan ni Sirado are now rehabilitated, no? I will try one. Ang serious man niya district hospital, makita na ito karon. It's very good, no? Muna i-rehabilitate sa atong provincial government at na butang ng punta o mga empleyado, mga personnel, no? It's now headed by Dr. Bael, no? Ang Siocon District Hospital, hinahinay na po nato nga na-rehabilitate dayon operational na karon that caters the Tripol SB municipalities of the province, no? Ang Liloy District Hospital, no? I-rehabilitate. Ang Sibuta District Hospital, i-rehabilitate. So, aside from these hospitals, the province has also embarked on different programs na makatabang sa atong mga katawan, like kining mga libreng nga mga operasyon, no, sa ato naman tigdan for 2014 siguro dunay 3 or 4 ka mga medical missions na gihimo sa atong probinsya. And the ongoing Bayanihan Project in coordination with the 101st Infantry Brigade, no? Kini nagpadayon appeal ni sa
sa pagpatuman ini atong mga proyekto. On the part of agriculture and fisheries, siguro in our structure sa atong probinsya, we have already restructured the office of the provincial veterinarian and the office of the provincial agriculture. No, ipamputang na ang mga insakto nga mga plantilla positions within these areas. Kinidog opisina nga karon nag-cater na po ta ang atong opisina sa agrikultura naabot-abot sa ubang nga mga munisipyo o nag-implement sa mga national programs o provincial activities para sa agrikultura, no? On social services, our concerned office of the Provincial Welfare and Development Office has also implemented several areas of activities, no? Even just recently, the province has already come up with the provincial committee on child abuse. Nagkamong na kita usa ka provincial committee nga mahitungod ini o kini niabot sa mga munisipyo. Ang some other areas nga ato na implementar, pinasubay ni 9-point agenda sa atong provincial government, no? Siguro ato mabati yun ang detalye sa mga nahimo o mga plano pa nga paghimuon sa atong provincial government, no? Para sa sunod tuig. And we are very happy nga medyo doon na rin po nakita yun, no? Doon na nakita nga kausaban sa atong pangagamana, no? In terms of these programs and activities and in terms of good governance and transparency. Okay. Question wise before ni Judge Kenneth Rosal, how consultative are you between the executive branch led by Governor Roberto Wayoy and the legislative branch of government sa imo ang pagpangulo niya sa Sangguniang Panlalawigan? More or less, no, ako ay kasulti na to sa itong mga tauhan nga the executive and the legislative now are working together, no, coordinate and consultation once as much as possible with the provincial executive and the members of the Sanggunian. Doon naman tayo sige po meeting, no, sa atong governor and among ourselves sa atong Sangguniang Panlalawigan members, sige po mi o magkonsultahan ng whatever measures o doon ay mga proposals na ibang introduce sa atong mga legislative, mga board members ato po nang diskasan before sa plenary. So that once and for all, makatampo po ta ng mga ideya, no, in consultation with other offices of the provincial government. No, may mingon sila nga nanuman sa Sangguniang Panlalawigan, hindi naman kayo magdebate may tungod sa buwan, no? Now, you know, it's hindi ba na kinanglan nga nasa legislative, kinanglan doon ang ECE, kada session doon ang iyo mag-away, doon ang iyo mag-debate, no? Hindi ba na kinanglan? Kaya huwag magkauyo na nga na mag-debate. But there are instances na mag-exchange of ideas, no? Whether you belong to the minority or you belong to the majority, no? Gani sa amo niya, magkauyo man, response sailing man among discussion niya kay si board member Camigol is the minority leader, no? Muyo man po siya, doon na po yung mga proposal. In fact, he has introduced ordinances that we also supported, no? Okay, yes, konsyal. And then, matabog pa rin dyan. Hindi ba tawag matulungan kayo na igura puro na orang kapatilaw, ha? Hindi mo na, saan mo sa Sanggunian? Panahon ba rin ba sa iyang panahon? Panahon rin doon! Wala mo yung majority doon dito? Wala mo yung daan dito sa sinabon? Oo, majority. Hindi mo mag-sinabon. Kung bakit kami sagot? Dapat po na, Vice. Dapat po tao ka.
itata, asal ka pre, so ribbon cutting, mo na nakapoy na ikong sabi-sabi yung ribbon cutting. Ano mo na ko pre, asa po ikang kwarta. Kada ka mo mga project na inyong i-inaugurationan, no? Ribbon cutting. Kaya namin ito yung video. Nakakuman yung ribbon cutting, nakakuman na dyan. Nakakuman ng mga hitso, mga saya. Ako na ba naman ito? Ano sila kapuat mo? Pag-durato na ang buwan, magkaroon ka ng bridge. Huwag ka buwan, hindi mo sige ribbon cutting. Asa tayo na hindi kawata? Bobe na, bisan nga ni kami paglingkod na mo, we are surprised nga. Ito na may kwarta, probinsya. It's a matter of fiscal management, no? Paghatag ng mga prioridad. Kaning, din na, karong mga ilan ni kasimana na mo nga, labi na wala si gobernador, umabot ka ni Coctel District, mag-turnover, mga project, pagkapon balik na po diretso na po sa first district, no? Turnover, dahil plus kining ano sa second district congressman kasi hindi po o turnover, no? Muna nga, makita na to nga, basta ka iyon lang pagpamutan ang kwarta sa atong gobyerno, doon lang yung makita na to, no? Kaya, gano'n man naka-implementar na ta, nakahuman man ta o mga proyekto, no? I will say to you, kinindako na ko mga proyekto nga sugdan pa ito pagsugod, you know? Ang La Libertad, concreting project. Bilang ako na nga huwag yung taon makonkrito, no? So, karoon na human na, no? Kulang na lang turnover kay ilawas mo na dito sa highway yun, no? Iwas, no? Which is part of the Pitan City, no? Ang Sibutan, we have already started the concreting of Sibutan from Marapo. That's about 3 to 4 kilometers. Ongoing. No, kanan, ang Sibutan, pagkadugay na ng wag yung tao, no? Duway tayo. Ang Rizal, almost all, kung daghan ng mga barangay roads na nakukrito, mga 100 to 200 meters. Dili sa 3rd district, daghan na. Mga concreting sa Sokol, Siraway, even sa Sibuko, we have also concreting projects, no? The other, last week pagani, I was in Kudod in one day, the following day si Governor Nampun, in the same area sa Kudod, nag-turnover ng ginaguri. So, kininiagod, ano mang magbulang pamangkita na kung na may kwarta, no? Kung may kwarta, atog yun na dapat. That's why, mga kanina nga, mingon sila nga, ano man ang supplemental budget, first quarter pa. It doesn't mean na nahulog ng kwarta sa 2015. In fact, ang kwarta sa 2015, we are appropriating the savings of 2014 para gamiton sa upan pang mga naglinya ng mga projects. Nasisyo, na ako na sanggap. Sa karon ko nga inyong administration sa probinsya, nabalang ko sa nabiruan pagka-pumbre. Sa una, nabirport ko sa una, ito nabiruan ako po. Sa katilori. Sa katilori mga pumbre. Pagkabiruan ko sa inyo, ako silingan, pagkasugan ko mga tigod, dahil nalugog lang ito mo, na ikan sa nabirport, na akong dada, os nabirport, nabalang ko sa nabiruan. Kaya panahon si position lang on, release. Kung sa nabirport, kung sa tinawag na kung naaman si Vice, ako po taroon, kadaghan mga turnover mga project, anak, hindi nila naroon, kung dahil mga project, ang bayan naman na kalihok ang probinsya. Sa ito pa, sa mga tinawag ni Vice. Wala mo po kadungan ng naman. Wala. In fact, the last time na we nakita nato sa NES, si National Statistics, NCSP, ang probinsya naman sa 4 or 5. Number 4 or 5. Wala mo kadungog nga na poorest po sa probinsya. Iyara to sa nagsidyo, ilabotang na muluan. Okay. So, sa mga na to, ilabotang ng kuwasma. Okay, so, ano na sa ito ang Honorable Judge Cabaco, Kenneth, pero sa kayo na to si Vice Governor. Kanang judge, kanang mahimo na kang judge, ikan sa iyong pagka-lawyer, we're just very kanang curious na, kanang na, unsa man na siya, dili na pwede
Ulabilo. How approachable are you when you are already a judge compared to being a lawyer? Kumusta man ang ibuang mga socialization na namin? Tulong iklaro din na hindi mag-judge on coming pa, no? Kung pumatay ko. So muna atong usa sa istudyohan atong how do we approach it, guys. As the representative of the judiciary, we are always told that you have to be the epitome of justice nga. Ang imong friendships will not be compromised. Ang imong will not compromise your duty. Gani, there were stories, I don't know if it's really true, na why does judges wear black judicial robes? Natin nagingon na it means because it is the death of your previous affiliations. But, ang gi-require sa balaod, ang gi-require sa mga profession is not nga dili na po may approachable. It's just to act accordingly. Na dili po di mo mag-compromise ang imong trabaho. So if you know nga, niduol siya for purposes of sa iyang kaso, of course, you have to shun away from it. No? Pero kung kanto nga ito mga pariente, mga kailan, life remains the same, except nga, reserve na kanina kamuapila ng mga ukos-pukos na mga ang nandan mong God is na ikaw ang abogado, most of your relatives will go to you to seek for advice, most of your friends want to give mo. So pagkakaroon, wala na yun. You can always refer them to other lawyers na. Kaya isip mo po doon, one by study mo is na, ang may tabuhan na, di nakakahandle sa kaso. Once you take the initiative na gidawag mo ang kaso na ng konsultan mo, kami disqualified kami na to handle other cases or what. Ang importante lang, we hope that God will give us the strength of character to fulfill the mandate of the office that we are appointed to. Kaya masumpay, may inyo na sila na buwan sila, malahi na siya. Pero sila po hindi kayo sila na mahagaw ba? Pero doon, si example si Judge Mac. Akong boss siya. Kaya iskal sa una, tabi akong amo. Pagka-judge siya, sa wakay ko ako sa judge din, manista ni. Sa balay, manista na. Pagka magka-judge na kayo, judge. Pagkawag din mag-judge, din sa balay. Siguro sa wakay mga training report ko, ito po. Para po ito siya, padaling ina lang ko din sa balay. Nasakta na ito. Nasabi niyo, matay niya isa. Hindi ko kung kano, boss mo ko yan. Tuyo niya ba? Karami siya gulong. Pero ang iya ko tinatala ang tuyo na lang. Sura po niya sa among birthday na ay mga abogado itong kontra-punta sa dana, mga bahay din ang minaon. Nagawa sa nagsatuon, yung matama ka sa una, manto po, yan ang magkakaso siyang sala, dahil na ibang minaon. Mga sila yun, giningong nila na ilang posisyon, very lonely. Kaya kapag hindi kinakakita yun sila. Hindi kayo nga. Hindi siya bilisan. Kaya yun siya meron na mausap siya ko na, kita yung bilisang tigo na ko, ako yung sigong tahon. Pagkaan, ano yung gawin eh? Pero, ay bro na sila, magkikay na din sila, hindi pa magpupromiso nilang posisyon eh. So, pakita kayo, parang hindi pa mo hijaz. Ay, pag-iina ka din, kasi hadihan na yun, yung walang, sabi nila, bakit hindi malagay? Mahal niya sa ligo nyo, kaya may kaso, hadihan na. Resulta nyo, magpupromiso. Kung ano yung masakto na to, na mga judges, pero mga judges, impossible, ano yung sila, fair sila, magayan ba? Why kayo lang kamay, tumunak, na magkakita but what I'm thankful about is kining ato mga lawyers din hapit tagan amigo ra po nato. So they always trust us. Wala nga, if we go with one lawyer, we know that the other lawyers trust us na amigo. Unlike katubang nag-practice pa ko, kanya ako mo sa amigo ang abogado, we come up with the idea na dili may magtansang sakinan mga tugiloy, magkuyog na kami kaya mandi mo pang mag-istorya. Sakay ko siyang sakinan, dahil ito paghuli na ako, balang ilak-ilak na akong klinte, kaya nga nung kunungan sakay ko, makapot na magugulo sila. So, ang trabaho ko ron, medyo naku-naku ang obligasyon, kaya you must not only avoid evil, but also the appearance of evil. Muna na, no?
ligayan din na to ang mga butang na makahatag o pagduda. Ano gani masabtan ka sa mga tao na? Ako na gusto na pero yun na sa kauban ko sa galing ko na nagpapagano wala ko na sa kapawa sa wato na lang sila. Sa tayo lagi pero ko sa akin kayo sila patito na. Sa naman ng ating dara man sa tayo man sa mo ba kapigi man ayaw ko na. Ako hindi yun kaya na hindi pagduda. Pagduda ka masi ano sana tawag ko ng baba, palaka, silos. Wala na, may muli kaya na lang yun. Hindi kaya na lang yun. Ang mga abogado nakasagot na naglalagakon tungkol sa inyong panagsuon sa legal profession. Pero dito sa kliyente, tungkol kayo wala ka na sila na oriented sa tolerance na ito i-practice. Yung lisod-lisod yan. May mo ko na, may mo sa retire, mabasa ko na, amon ko na ko siya. Nabasa ko niya. Yun na siya. Hindi ka makaliya, kaya mo lang ganito. Wala mga private volunteers, no? Wala isang tula. Kaya, abigong mo tayo. Hindi ko pakita niya. Mapigil kayo. Ako appearance. Okay, yes, let's go. In order to get an okay, I've been in practice for more than 30 years. Tulad yung mga tao, mga kliyente nga yung kasabot. Palaka. Kaya ako, dagang instances nga sa piskal. Nagkaisakiran piskal, lumaulik, wala na ba? Tunay. Wala ba siya? Sige, kuyog lang. Pero at ito nagkiyay, pero lain ko na wala ba? Pag wala ka na namo, pero wala na namo. Si Ruben, no? Mag-amon mi sa korte, punta mi sa korte, maglalis mi. Maglalis to sa korte. Aman ka mo, pagkuman, si Jenny. Pero di na kumakinig yan. Once you, para yung mga judges, once na they assume office, we really respect them. No? Kadagan din kada mga ways din, mga mangmon mo pa na mo. No? So, ako, di na yung pumatawag silang alam. Maestro, dati siya din na. Kaya siya judge kapon. Siya din na po sa una. Si judge, ano? Ako siya din na. Pero, judge, mas ulo sa gawas, judge na dinutawag. Kaya, ako lang kung pag-ilang very honorable mo na. We have to respect na bisa to o imorong si Jante. Pero dito, magaling kasama pa kami sa ako. Uy! Sa'yo daw, ano kayo na matigil din? Hindi ko na ito may dalag na. Matigil na ito. Nalipot na sa ato. Pag-isod sa tala. Tapos na ito. Mataan na sa ways. Wala pa po sa sabi mo. Ang deep inside, dapat may verbo. Di ba ba't ko isdyan ay ulo-ulo ang nawa? Kapag successful ka pagka-maestro. Una, kung ang estudyante yan may makaprepara, kasama sa maestro. Pero nang maestro yung makaprepara. Pero, kapasok ni Sandaron, si Vice Governor, lawyer po siya, politician, kailangan siya dagang crowds. Kini si Judge, maglikay o crowd. Ikaw ang lista, siya po ang listahan. Question ako, Judge, kung sa klase siya mindset niya, hindi mong gigaman. Kaya mo naman getting out of your comfort zone. Ganun niya, pagka-comfort zone, hindi mo na buwis. Sabihin pa yan lang. Doon naman po ihatag yun na sa atong judicial system, time to be immersed. Kanang immersed na mo suot ka niya to observe. So along the way, ma-oriented ka. Doon na po trainings so that will di man lang i-gritso nga pag-assume ni mo perform ka gritso judicial functions. Ang imong trabaho di administrative. Pirma ka lang sa DTR sa imong mga staff, pag-inventory sa mga kaso until you pass the immersion. You have got the certification na complete ka sa imong immersion program. Then, ready ka na, assume na ready ka na. There is sufficient time to study, there is sufficient time to create another mindset, no? Practicing lawyer who smiles at everybody, to a judge who had to take caution and everything. Okay, so ano tayo panahon? Seniors na yun si Tax. Daghan pa ang mga discussion pero no, pero we will do this again, no? Hopefully, pwede ba niya ako na ito ma-invite si Judge Sere kung pwede siya, no? There is a topic sa Ricolog, discuss tayo issues, no? O developments, pwede ra si Judge Kenneth Rosal Pohon.
dayon atong pasalamatan na sa si Vice Governor Sen Angeles nga misanong sa atong imbitasyon para maka-iskot-iskot po tag mga kalambuan no sa ato ang dalawigan sa Zamboanga del Norte. So wala mo tayo panahon, ngayon na lang parting words and statements gikan sa ato mga bisita karong buntaga. We will start off with Honorable Judge Kenneth P. Rosal, MPCC Judge Branch 2. On coming, matutaniya. Thank you, Ted, Edgar, and Mr. Pons, Roda, and to my mentors here, Attorney Ligorio and Attorney Angeles. Salamat din. Mahinaot lang ang magpadayon o more power din sa iyong program. Thank you so much, no, sir, and God bless you also sa imong bag-ong endeavor. And then also, Vice Governor Sen Alvis Angeles, sir. Maraming salamat din, no? Ang ako lang ipapot sa itong mga katawan, ugma o may State of the Province address sa itong gobernador sa probinsya. Ato lang awagon ang itong mga katawan na maminaw ta. Pero may bawa na ito, we will be guided accordingly on what are the accomplishment of the provincial administration and what are the plans and missions in the next year of the administration. So, again, would like to congratulate Judge Kenneth Rosal sa iyang bangko nga endeavor, no, isip buwes sa atong korte sa Ipolog sa Branch 2, no. We wish him very fruitful. Good luck to your new assignment as a lawyer, no, sa atong kauban si Pare Ruben, no, sa Edgar, ang Ponso, sa atong mga katawan, mayong utang. Okay, thank you so much, Vice Governor Sen Alvis Angeles. From the panel, we will start off with Edgar Saranda. Edgar. Okay, daghang salamat din. Daghang salamat sa itong mga bisita. Sa good honor na kauban na ito karon. Ang atong lulo yung amahan sa Lulo sa Zamboanga del Norte, si Vice Governor Atty. Sen Angeles, sa presiding officer sa Kuliang Pangalawigan. O nagpagong matudlaw na uwi sa Municipal Trial Circuit Court, Branch 2, na si Judge Kenneth P. Rosal sa atong katuhan sa Dipolog. So, sa alam sa itong mga live viewers, sa itong mga listeners, sa RMN, o sa live viewers sa www.rmn.com, thank you very much. Happy Sunday, happy Palm Sunday. Yung karong adlaw sa tanan ng mga Christian. Thank you so much, Edgar Saranda from TIA. Mr. Alfonso Ponsoda. Salamat ito magkasapa. Congratulations sa itong bagong buwis, Judge Kenneth Rosal, o ang Vice Governor Sen Angeles. May bahubad sa mga pagduda o katong medyo nag-alimpasan na nga nagdanaw anang naan wala mo nagkakulangan nga kami mo ay atong dagananan kung doon natin kinahanglanan sa probinsya. Basta na lang kaputan ng kinahanglan, evaluation na lang sa kuha o ipadayon minsan pa man o kung na may kasong atubangon ang dapat manubag. Alang sa dumay sa tipid maminaw, happy Palm Sunday kanyang tanan o may mutay. Thank you so much, Consigliere Robert Ligorio, please. Salamat kayo din sa itong bisita ng Judge Kenneth Rosal. Salamat dyan sa mga pagsalam sa akong invitasyon. Sa itong Gobernador. Salamat po kayo, Vice, na at least napasabot na itong katawan gabayan ni Chilin Gibardi at Rosalo nga isyo, ang mula at itong yung pahubang, politika, at least ang mga tao sa imong pagpasabot na sa kanila tanan. Wala pa rin sa itong programa, kami si wala, isa pa, wala mo rin kinikiligan. So, wala na papuran. So, issue lang o walang personalan, tinuwi lang, no? So, I think mga tao na sabot sa atong pangmutahan sa itong mga resource speakers o mga history. So, I hope manilimaw yung katapusan. Salamat kayo, Vice, Judge. O sa atong mga naminaw karon sa atong Palamanor at Kapensya Ipolog, salamat silang pagkiguban katapos sa doon katak na, no? Na ito sa mga puro ng gabol, hi! No? Pero, actual sa mga gabol. So, gusto mo niya, happy Sunday. Thank you.
Thank you so much, Consihal Robert Ligorio. Then, ugma ang State of the Province Address ni Governor Roberto Uy, 2 o'clock in the afternoon sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center, Ipahigayon. So, muna yung announcement dito ni Vice Governor Senen Orbis Angeles Usap. O kay human sa SUPA, mag-atubang na punta sa laing na selebrasyon ang ika-63rd founding anniversary sa province of Zamboanga del Norte. Muna yung atong sa ulog, no? So, muna ko na ito ang pag-ahiskutuan doon, karong June 1 to 6 man na. So, atong imbitaron doon si Vice Governor Senen Angeles sa kuwan pagkadakuan sa probinsya para mag-hisgot na punta sa Kalambuan, lugang na Kalambuan sa atong probinsya na ika-63rd founding anniversary sa province sa Zamboanga del Norte. Thank you so much sa ato ang IT Director, si Silbert Adriatico Libriano, na nagdala sa ato ang live streaming www.iammanipolo.tv.com na i-upload nyo sa YouTube. Click lang, kapihan sa Dipolog sa YouTube. Then, ato ko lang i-post ang ato mga pictures ganina na sa Facebook. Like lang sa atong Facebook account, kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Kantak Silumba, na may nagdala sa tingog sa kanina na to, sa DXCR o naman sa IFM. Dito sa istasyon, daghan isang na salamat nga ito kag Danny Loon, sa ngalan sa atong station manager na si Mr. Mel Coronel. Kini sa inyong pahintitungan ang inyong regular anchor and host ngayon kaninyo. To God be all the glory. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Thank you so much.